Good morning, ma'am. Good morning, everyone. And my report is the Chapter 9 continuation of Sunshine Lopez report, the Internet Safety. The Internet Safety, also known as the online safety or cyber safety, is trying to be safe on the Internet. It is maximizing the user's personal safety and security risk to private information and property associated with using the internet, including self-protection from computer crime. So, kaning's internet safety, it is kani siyang para safe ang imong paggamit sa internet is example sa imong mga personal data or personal information, passwords nimo, just na maghatag ni siya protection para ma-ensure o ma-secure ang imuhang mga personal information. So, the information security. So, sensitive information such as information identity and passwords are often associated with personal property and privacy and may present security concerns if leaked. Unauthorized access and usage of private information may result in consequences such as identity property theft. So kaning mga information security means that kanang mga sensitive information nimo, kanang mga personal data nimo, personal information, mga passwords, dapat na siya sa privacy settings nimo. And if ever pod na malik na siya is or magamit ma-hack or magamit sa laing tao is ma-notify pug ka if tungod kay private na nang imong information kana siyang naay secured imong information in which pag for example mag-i-hack sa laing nga tao imong accounts or imong ginagamit ang imong password is naa kay ma-receive na notification in order for you to be safe kana siyang i-confirm ba nimo nga ikaw ba to or ginagamit sa laing tao in order for your account to be safe. So, kanipid siya ang mga breaches or mga common breaches na makuha sa security information, no? There are three types of security breaches. That is phishing, internet scams, and malware. First is phishing. It is a common type of scam of which the scammers disguise as trustworthy. So, aning phishing, example, ganing mga gipang steal niya ang mga users data, mga login credentials, and also mga gikuha niya ang mga numbers para lang mura siya masquerade siya as trustworthy identity or trustworthy person na siya. And the second one is internet scams. These are schemes that deceive the users in various ways in an attempt to take advantage of them. So, kanina siyang mga internet scams. Take siya advantage sa mga mabiktima niya. For example, lottery. Mag-send, kadalasan na mag-send siya sa mga messages na if nanalo ka ng ganito na milyon na peso sa loto daw. Tapos, for example po tani is job offers. Kanang mga daghang kayo nga gipang post ng mga job offers, hiring, urgent hiring, na siya mga internet scams na siya in which wala siya origin nga wala siya specific nga company or any dili siya klaro nga asa na siya nga agency. And isa po dani nga example is internet scams is online shopping. Makita nato sa mga internet is nindot kay mga quality ang mga product nila in which pag abot sa personal is na-scam data. Maski nindot kay lang ta sa internet, nindot kay ilahang quality, barato ra pag yun ang ilahang product, pag abot sa imo wala na, scam na ka. And ang last is ang last breaches, information security breaches, an example ay malware. So ang malware is a malicious software, particularly spyware, disguised
to collect and transmit private information such as password without the user's consent or knowledge, of which it is impossible to determine whether a file is infected. So kaning malware mao na siya ang kanang same nagyapon na siya collect gihapon na siya information nimo or personal data nimo para ma-damage ang imuhang computer. So mag mag-install or mag-send sa imo mga emails or websites na pag i-open to nimo is naa na siya something virus sa imuhang cellphone or sa imuhang computer software nga madaot ang imuhang computer system. So next ay personal safety and threats. So personal safety and threats. So ang katong una is ang information nimo, ang information security breaches man to siya, no. Tapos ang kani is personal ni safety and threats. So mga kuan sa personal sa katao. So first is na siya 5 example ani. Ang first is cyber stalking. So it is the use of the internet or other electronic means to stalk or harass an individual, group, or organization through false accusations, defamation, slander, vandalism, solicitation for sex, or gathering information that may be used to threaten, embarrass, or harass. So kani siya ang cyberstalking is kani siya tracking someone or sa ato pa stalking is kanang ginasubaybayan nimo ang isa ka tawo. Napi siya example ani is sending unwanted messages para lang ma-blackmail nimo siya ang isa ka tawo or threats mo siya ihadlo ko nimo ang isa ka tawo. False na siya mga false accusation. And the next one is cyberbullying. So kaning cyberbullying prone po ni siya na sa mga kabataan nga or sa mga minors nga prone sa social media. Ang kanan niya siya is the cyberbullying. It is the use of electronic means such as an instant messaging, social media, email, and other forms of online communication with the intent to abuse, intimidate, or overpower an individual or group. So kaning cyberbullying mo siya empowered do kayo ka nga magkuan ka sa imong victim nga in which example ani is kanang mga post nimo sa posting rumors on social media para mapakaulawan ang isa ka tawo. Mag-create pug kag laing account, mogamit ka ng laing account in order for dili daw ka ma-identify in which mogamit kag laing account para magpakaulaw sa laing tawo which mag-post kag sa social media. For example ani gamit kag laing account para ma-post nimo ang isa ka tawo nga nangutang nimo or something nga in contradict pod nga ikaw pod ang nangutang, mogamit kag laing account para lang mapakita nga limpyo kay ka nga tao. Ana lang gud cyberbullying. Making threats someone online. Mano siyang cyberbullying. Prone siya sa mga kabataan or prone siya sa mga mangungutang. Ulawan ka online. This is a type of cyberbullying. Kadaghanan po dani nga ng mga mag-asawa, kanang mga kabit-kabit ana, mao na yung mga example sa cyberbullying nga nang iba-post, parinig-rinig, mao na siyang cyberbullying. So, ang next ay online predation. From the word predation, naa dyan yung mga predator or maog ang victim. So, ang predator, mao na siya ang murag ang mo kuan sa victim. So, it is an act of engaging an underage minor into appropriate sexual relationships through the internet. So, ang online predation is ang iyahang focus ani kay mga minor underage mga ones in order for them to kanang inappropriate nga sexual favors. Types of ani
mga children, mga minors ang mga young age teenagers ang mga target aning sa online predation. So ang behavior of characteristic categorized. So na siya three groups ani. Ang first is manipulative kani. Manipulative is typically a child molester ng mga kuha siya kaning unfair way kayo anang i-under mag-take sila advantage sa mga victim nila. Next is the opportunist. So, kita sila opportunity na nila mag-take advantage. Typically, a rapist na sila. So, ang next one is the coercive, being mixture of both rapist. So, if ang manipulative is child molester, so ang opportunist is rapist na. Ang coercive is a mixture. Mix na siya sa manipulative and opportunist. So, mix na siya o rapist and child molester. So, ang fourth one is obscene or offensive content. So, kadalasan sa mga social media platforms kay, for example, ang kanang sa mga updates sa mga Facebook is mga unwanted nga ba nga content na kanang makadili na kanais-nais na panglantaw. Or it is a virus website that internet contain material that may deem offensive, distasteful, or explicit, which may often not be of the user's liking. So, kanang dili na kanais-nais sa mga panantaw sa mga viewers ba. Ano siyang obscene offensive content. Ang word offensive content, ma-offend ang mga viewers or yun ang dili na siya nindot kayo sa panlantaw. And the last one is the last example of safety and threats is the sextortion. Sextortion, it is the use of webcams for flirting and cyber sex. Often, this involves a cyber criminal posing as someone else, such as an attractive person initiating communication of a sexual nature with the victim. So, ano yung sextortion is more likely on kanang mga dating apps na karon no. Ang kadalasan is kanang sa ilahang i-profile nila kanang nindot kayo they are posing as a attractive individual in which para mas nindot ang ilahang sex appeal sa panlantaw sa mga mag-use anang apps ng mga dating apps in which para ma-capture nilang attention sa ilahang mabiktima. Anong sextortion na use of flirting. This kani po siya is naapit siya mga computer threats and fixing solution. Kapag may mga threats, naapit siya mga for example, kung may mga problems, of course, there is also no solution. So, a threat is in context of computer security, refers to anything that has potential to cause serious harm to computer system. It is something that may or may not happen, but has the potential to cause serious damage and can lead to attacks on computer system and network. So, kaning threats is kanang makahadlukan, no? Mao na siya ang mga mag-cause o mga makadaot sa computer system. So, mahitabo man siya o dili, pero naadyo na siya serious impact sa ato na makadamage sa mga computer system or sa networks. Naadyo na siya big impact nga negative impact kung kanay mahitabo. And ang computer threats is example ani sa cybercrime is now becoming alarming in the life of every individual and the organization as they tend to steal information that they can sell or trade, such as financial details, credit cards information, personal details, or any information using computer networks. So, kaning cybercrime is crime na makuan nila, mahimo nila using networks or using the internet. Kato na ganing mga threats nga
na na-discuss a while ago, katong mga threats ng mga breaches po, mga threats nga kuan is mao na siyang makuan sa cybercrime. Mo na siyang part na siya sa cybercrime. So the following ways on how to ensure the computer networks can be protected. So ang mo na siyang fixing solution, no? So ang first is install antivirus software. So you have to install an apps or that has the potential to have an antivirus. So anong mga malware nga mosulod sa ato if ever man nga mag-open tang mga links is you're able to be safe kasi nga na kay antivirus software. Second is ensure that antivirus is up to date. Siyempre, ang kanang pong antivirus na imong i-install is dapat up to date. Dili siya expired. So, employ the firewall to protect networks. Siyempre, talang po nimo siya boundaries para mas ma-protect nimo ang imuhang information nga imuhang, for example, mga data nga imuhang concept the use of internet. So, filter all email traffic. Educate all users to be careful with suspicious email. So, dapat po kita mga users and also mga kadalasan kita jud mga users is dapat we should be aware. We should be aware and careful pud ta sa mga pagpindot-pindot ang mga emails nga gipang send sa ato and also the scan internet downloads and kanang pong atong gipang download, careful pud ta ana and be aware. Do not run programs of unknown origin. Dapat dili ta mag-open og mga kuan nga wala ta kabalo og kana bagyud siya nga og asa na siya gikan or to avoid any inconvenience. So, implement a vulnerability management system. Make regular backups of critical data. And also develop an information security policy. And monitor logs and systems. So, kaning monitor logs and systems, dapat kung, for example, ang ganang imuhang account sa social media nimo is, you have also to check it on the settings. You have to monitor your logins and also in order for you to be aware kung ikaw ra ba gyud ang nagamit sa imong account or naa na bay naka-notify sa imong nga naay lain nga device nga gamit sa imong account. And also restrict end users access to the system. Ano siya ang 12 ways on how to ensure computer networks. Mato siya to be able to be protected. Ang cyberbullying or cyber harassment or online bullying na kung ano man nato tuganihan, no, it is more likely on ginagamit ang internet, more on social media nga mag-post ka online og mga rumors about someone just for them to be enabled for them to be embarrassed online on siya na. It is a form of bullying or harassment using electronic means, usually among minors. Kadalasan din siya mga minors, mga teenagers, mga young age, underage pa na. And minors in school setting, more likely ni siya sa school judicial, become increasingly common especially among teenagers. So, kay kanang mga kwan is ang mga minors or mga underage pa nga mga teenagers is more unlikely dili pa kayo sila literate or matured enough para mag-handle sa mga situation nga more on madala sila sa ilahang emotion pa nga direct online nila ipang post unsa may ilahang mga gina-feel or mga doubts. This is cyberbullying. Types of cyberbullying are to the internet trolling and the cyberstalking. So we have already discussed it earlier, and
we have the next one, implication. The lesson is implications of bullying in schools. Schools should initiate various anti-bullying programs and campaigns to protect students from being threatened or victimized by the offense. Such offense. So, kaning mga ang schools should implement mas maghuna-una sila nga mag-implement or should implement an anti-bullying program. So dapat na sila mga gina-implement nga anti-bullying programs para mas ma-feel sa mga students na protected sila o dili na sila mahimong biktima ng mga cyberbullying or mga exactly in cyberbullying. And Marcos, thank you for listening. Good morning again.